Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa aking channel nan. Mga kapitbahay, uwian na naman kasi ngayon kaya may sasagutin tayo ng isang katanungan na isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin kung possible nga ba ang ganitong setup. Okay? Scenario po mga kapitbahay is mayroon siyang Cisco Catalyst na 2960 na kagaya ng sa akin. Kung ano mapapansin dun sa vlog ko, yung Cisco ko sa bahay, ganun na ganun yung kanyang Cisco switch. Ang ganung model ng switch is uplink po nun is 1 gig pero yung mga existing LAN ports niya is 10 by 100 lang. Okay, so ang katanungan po niya is kung possible nga ba daw na gawin niyang core switch yung Cisco Catalyst na 2960 doon sa kanyang office. Tapos meron siyang mga D-Link and TP-Link na mga gigabit. Nagtatanong po sa akin kung okay nga ba yung ganong setup. Okay, so ganito po yun mga kapitbahay, no? Pwede po yun. Pwede gawin mong core switch yung Cisco na Catalyst na 2960 series. Pero may disadvantage po yun. Kasi magkaroon sa ng incompatibility na issue doon sa mga gigabit switch mo. Okay? So ipapaliwanag ko po sa inyo. Isishare ko sa inyo ng konti para maliwanagan po yung tropa nating kapitbahay na nagtatanong about doon. Okay? Possible nga ba daw yung ganong setup? Alright? So let's go. Ipapakita ko sa inyo or bibigay ko sa inyo yung konting tip bakit hindi pwede na, bakit may mga incompatibility issue ang nangyayari. Pero possible po yun. Pwede mong gawin. Gagana po yun. Walang problema doon. Kaso nga lang, may disadvantage po. Mayroong downside. Okay, let's go. Ipapakita ko sa inyo. Let's go. Ito mga kapitbahay, nandito tayo sa actual nating switch. So, ito, for example, mga kapitbahay, assuming now, ito yung Cisco switch na 2960 na Catalyst series. Kunyari, yan yung setup mo. Kapag ginamit mo yun, gagana po yun. Walang magiging problema dito. Lahat po yan magiging connected. Ang magiging downside lang po nun, mga kapitbahay, is for example, etong switch na to, ito mga kapitbahay, assuming lang to ito yung switch na Cisco Catalyst na 2960 ko is yung uplink po niya. Like for example, ito yung uplink niya is gigabit. Pero, etong mga port na dito niya is 10 by 100 lang. So, ano nga ba ang magiging issue nun? For example, 10 by 100 lang to, pero yung mga switch ko na iba like ito, yan, mga yan, is gigabit na rin. Like for example, yung internet ko is up to 300 na. So, kapag ginawa mong up o core switch si 10 by 100, pwede, kunwari, si uplink dito, papunta dito sa internet ko na LAN ko na gigabit na rin. So, okay po yun. Pero, kapag nagsaksak ka ng isang device dito na gigabit, hindi niya makukuha yung full speed na gigabit na uplink or full speed na gigabit na device. Like for example, itong NBR na to is naka-aggregate yung dalawang port. So, nagiging 2 gig na siya. So, kapag kinabit mo siya dito sa core switch na 10 by 100, useless. Magiging useless to. Hindi mo ma-maximize yung kanyang full speed na 2 gig. Like, for example, 2 gig, kinabit mo siya dito sa gigabit na switch. Okay yon. Talking like, mag-uusap tong NBR na to at saka switch at saka isang NBR na to is 1 gig, 1 gig. Okay yan. Pero kunyari, yung PC mo nakakabit dito sa 10 by 100, i-access mo yung NBR na to, hindi mo makukuha yung full gigabit na speed neto kasi nga, dito pa lang sa switch mo, ililimit na niya kasi nga 10 by 100 lang to. Alright? So, yan yung magiging downside niya. For example, yung PC mo is gigabit na rin yung port nun ng PC mo sa likod. Kapag dito ka maglagay sa 10 by 100, so ang iba ba to na speed lang, up to 100 lang kasi nga gigabit to. Yan po yung downside. Like for example, dito ka nagkabit, kinabit mo siya dito, sinabi mo, uy, kakabit ko rito yung PC ko, gigabit. Lahat ng mga device na gigabit na nakakabit dito, gigabit yung usap nyo. Pero, kapag yung isang device connected dito, kahit connected ka dito sa gigabit, malilimit pa rin yung speed mo dahil nga 10 by 100 lang to. Yan yung downside po niya. Kaya, mas okay talaga na dapat ang core switch mo is gigabit or higher. Like for example, itong switch na to is 2.5 gig to isa. Tapos yung SFP port na to is 10 gig. So, mas okay na ganito. Para in case na maglalagay ka ng mga higher device, almost gigabit, ma-maximize mo kasi nga 2.5 yan, tapos 10 gig to. So, hindi mahihirapan. So,
Ang issue before, ang nasubukan ko na live is nagkabit ako ng gigabit switch, tapos itong mga server ko is gigabit doon to before sa huli kong company. Lahat yan, kinabit ko dito sa 10x100. So, yung isang user, kapag nag-transfer ng malaking file from PC niya papunta dito sa file server, doon sa file server, nagda-down yung network kasi nako-congest to. Kasi nga, 1 gig lang to. I mean, 10x100 lang din to yung switch. Alright? Unless, pwede yun, work, pero gigabit to. Pero kunyari, dito lang din nakakabit, magkakaroon ng congestion yung network mo. Pwede po. Pwede nyo gawin na core switch yung 2960 na catalyst na series, pero yun yung mga downside niya. Hindi mo ma-maximize yung speed ng mga devices mo na nakakabit na gigabit. Kaya, mas okay talaga na dapat yung core switch mo is gigabit para lahat ng device mo na gigabit na rin or mas mataas, ma-maximize mo yung speed makukuha mo. Kasi 10x100, may limitation lang talaga. Okay? So, for example, meron ako dating isang subscriber, nagtatanong din, mayroon siyang internet sa bahay, tapos yung router, ang kanya speed is gigabit na, up to 600 Mbps ata. So, bumili siya ng router na TP-Link, tapos kinabit niya ron sa router niya, ang nakukuha niya is 100 or 97, 95 lang. Nagtataka siya, pero pag sa Wi-Fi, mabilis yung internet niya, umaabot ng 300 to 400. Pero kapag naka-LAN, sobrang bagal daw, hindi lumalagpas ng 100. So, chinek ko, ano nga ba ang switch mo? So, ang switch niya is 10x100 lang. So, yun, automatic yun. Ililimit talaga ng switch yun, yung speed mo. Hindi talaga aabot. Alright? So, ganun lang mga kapitbahay. Ganun lang ka-basic ang ang logic. Kaya dapat 10x100, dapat pwede ka maglagay ng 10x100 pero sa baba lang ng gigabit. Hindi mo pwede gawing core switch ang 10x100 kasi magkakaroon ka ng congestion kasi hindi mo maximize yung speed mo. So, ayan. So, maraming salamat. Sana natutunan nyo naman or meron na naman kayong nakuhang konting kaalaman at saka nasagot ko yung katanungan ng isa natin subscriber. Alright? Maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much. Comment down below kung mayroon kayong mga katanungan or kung gusto nyong magpatulong. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.